So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aliyah Delandong. So, yung sasagutin ko na topic is yung sa second, which is about sa relief distribution. So, when it comes sa naman talaga sa disaster, very important talaga yung continuous relief distribution. Kasi ito yung isa sa mga sagot na makakaligtas sa mga taong nasalanta ng like bagyo, mga disasters, ganon. So, halimbawa na lang natin is yung after Bagyong Yolanda. So, maraming nawala ng bahay, kabuhayan, kaya yung relief goods na lang katulad ng mga pagkain, gamot, water, yung nakapag-save sa kanila during that time. Pero, kung relief goods lang lagi ang ibibigay, may tendency na masanay yung mga taong yon. So, dito na papasok yung role ng isang social worker na kailangan natin i-balance. So, parang may limitation ang humanitarian aid at ang pagtulong para maging self-sufficient ang isang community. So, for example na lang, habang nagbibigay tayo ng relief goods or relief distribution, so, pwede rin tayo mag-start ng small livelihood program para sa kanila. Pwede tayo magkaroon ng seminars, mga awareness na pwede silang magkaroon ng pag-asa pa na bumangon. Hindi lang yung nakadepende lang sila doon sa mga bigay ng bigay, yung mga ayuda na binibigay ng mga social worker or yung mga NGOs, gano'n. So, gaya ng meron din another income, like for example, yung pagbibigay ng seeds para magkaroon ng business for taniman ang isang pamilya or skills training. For example na lang yung sa TESDA, 'di ba? Para magkaroon sila ng income kahit tapos na yung kahit matapos na yung relief is magkaroon sila ng bagong income or bagong hope pa din na it's okay na walang relief goods. Kasi meron naman akong alam na skills training na pwedeng makatulong sa akin or sa pamilya ko, 'di ba? So, nung Yolanda, may mga social workers na nag-o-organize ng community bayanihan housing projects. So, doon natuto yung mga tao na sama-samang magtayo ng bahay at mas naging matatag ang kanilang samahan. So, as a social worker o as a future social workers, hindi lang tayo magbibigay ng tulong lang. So, kailangan is tinuturuan din natin sila kung paano maging resilient at handa sa susunod na mga disasters. For example na lang, like ganyan, that kung dati yung mga biktima ng baha is kahit na sinabihan na silang umalis doon kasi magkakaroon ng baha kasi dahil sa katigasan ng ulo nila. So, as a social worker, we should aware them na hindi dapat ganun, 'di ba? So, sa ganitong paraan is nagiging balance natin yung immediate relief at yung long-term strength ng isang community. So, that will be all for my oral recitation. Thank you po.